Kamusta na po uli? Ito si Malutikia ng Maltik. Kayo ba'y galit? Parating tanong, galit ka ba? Galit ka ba? Nanay, galit ka? Yung mga on the street interviews na nangyayari, man on the street interviews, ang parating tanong, galit ka na ba? Madali ho ba magalit ang Pilipino? O hindi? Pero sukdulan itong ating nakita dito sa makabagbag damdaming flood control projects. Sino ho ba ang una nagsalita na natapos na natin ang 5,500 flood control projects noong 2024? Tapos dumating si Karina, yung bagyo, pinakcheck ho siya, nagkagulo-gulo. At ngayon, ito na po tayo. Gusto nating malaman, sino ba? Sino ba ang mastermind? Alam na ho natin. Ako, wag na tayong magbolahan. Wag ka nang magpabudol. Alam natin kung sino. Ang gusto lang natin, makukulong ba? Ang gusto lang natin makita yung ebidensya. Ano ba talaga yung evidence? Ayaw nga hong ipigay. Ako parati kong sinasabi, paper trail. So kung titingnan natin, galit ba ang Pilipino dito sa nangyari? Ang Publicus Asia po ay naglabas ng pahayag, quarter 3, kung saan ang takeaway naming una ay galit na galit si Juan de la Cruz. Talagang kumbaga sa temperature ay talagang umabot po sa boiling point, Doon sa mga tinanong na nagpunta ka ba sa rally noong September 21, 23% lang ho ang nagpunta. Kasi ho dito lang yan sa Metro Manila hindi naman nationwide, 77% ang nagsabing hindi. Tinanong rin sila, sa tingin nyo ba ang korupsyon naging malala o bumaba? Simula ng 53 years ago nang na-declare ang martial law. Ang sabi po, 81% ang corruption worst than before. Tapos tinanong rin po sila dun sa 1 trillion na re-align sa budget ng 2023 to 2025 at pinirmahan. Wag natin kalimutan parati natin kinakalimutan, ang pumipirma ng budget ng presidente, hindi ho nagiging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente. At tinanong sila, anong opinion mo who is responsible for the realignment of the budget? Si Presidente at 24%, si Kongreso at 11%, both the President and Congress 49%. Alam po ng Pilipino kung sino dapat singilin. Kaya Mr. President, at saka dun sa official barker, huwag na kayong linilihis pa. Puntuhin na natin ang tayo matapos dito at makabalik na tayo sa productive activity ng bawat Pilipino. Kasi hanggat hindi yun nasasagot, wala akong public trust. At bakit na kami magbabayad ng tax? Diba? Kung yan lahat ng mga kontratista na dineclare nyong 13, 14, hindi pala nagbabayad ng tax. Tapos kayo, BIR, issue ng LOA sa mga ordinaryong citizen, yung mga dambuhalang kontratista at ang mga dambuhalang politikong kumita sa kontrata, nagbabayad ba ng tamang tax? Question mark. So, galit ba ang Pilipino? Tinanong sila, sino ang magiging accountable sa problema, sa alleged anomalies sa government flood control projects? Ang sabi nila, 49%. Both Congress and the contractors should be held accountable. 49%. The President together with Congress and contractors should be held accountable. Nung una po, Congress and the contractors. Okay? Yung pangalawang option, President, Congress, and the contractors, 42%. Alam po ng Pilipino. Kaya yan sa ICI, ayaw nyo gawing public ang inyong proceedings. Alam na po Yan po ang pahayag ng bawat Pilipino. Alam na namin. Ang hinihintay lang namin yung ebidensya. At hinihintay po namin yung paano ba ginawa. Sino ba ang nag-mastermind? Ito ba'y umabot sa isang branch o dito lang sa isang branch, Tapos po, may suggestion pa sila. Tinanong sila, kung i-reallocate mo yung pondo na kukunin na yun sa DPWH, tigilan na yan sa flood control. At saludo naman ako kay Presidente. Sinabi niya, zero daw, Zero. Pero tingnan ho natin, sa NEP nyo, meron kayong leadership fund na nakakasana kung kanino pupunta. Mahirap naman po yun, sir, Pero, tinanong sa tao, saan nyo gustong ilagay yung marirealize na realignment sa DPWH? Ang sabi, universal healthcare, 35%. Ang sabi, reallocate to schools, 32%.
Ang sabi, reallocate to farm irrigation and water supply, 31%. Huh? So alam ng tao, ano ba ang importante? Health, kalusugan, schools, edukasyon, at agriculture, irrigation and water supply. Klarado ho eh. Kaya yung mga nang bubudol sa kay Juan de la Cruz, wag na ho kayo mambudol. Alam naman namin eh. Tapos tinanong pa yan, gusto mo bang ibalik mo na ang pondo? Return stolen funds first before filing charges. Ano sabi nila? 41%. I-return ang pondo. Kaya nga ho, Mr. President, isama nyo ang Treasurer of the Republic of the Philippines para merong listahan. Ito, sasakyan, 12, ang total amount, ganito. Ito, sa AMLA, yan yung AMLA, nako, aggregated, disaggregate nyo ho, at sabihin nyo sino yung mga kinuha nyo ang kanilang mga accounts, o suspended, o garnished. Kailangan malaman ng tao, hindi yung sasabihin nyo, fourth notification, so much, na report, pero aggregated, total. Wala akong makikita dyan ng Pilipino, walang makikita si Juan de la Cruz. Sino yung mga yan, no? And then, tinanong rin natin, dapat ba si Presidente maimbestigahan ng ICI? Tandaan nyo ho, ang ICI, creation niya, no? To look into the anomalies. Pag sa imbestiga, dapat ba siyang mag-leave of absence while the investigation is ongoing? Meron ng 26% sa respondents na nagsasabi, oo, he should take a leave if investigated by the ICI. No? So, ito pong mga numerong ito, malalaki. Itong percentage na ito ang nagsasaad ang galit ng taong bayan. Hihintayin pa ba nating umalma? Kaya nga ang parati kong sinasabi, how do you earn back the public trust? By being transparent and being accountable. Those are the only two solutions. Anything less, this is just a sarsuela. Kaya po, wag po ninyong hintayin umalma ang Pilipino. O talagang sabihin ni Juan de la Cruz na tama na. Di ba? Meron tayo noon, yung sa kasaysayan natin eh. Sobra na, tama na. Ayoko naman sabihin yung pangatlo at mahirap naman yan. At alam ko naman ang Estado ay talagang tumitingin sa mga kritiko ng administrasyon. So, ang akin lamang po, wag natin pagalitin si Juan de la Cruz. Simple lamang ho eh. Naandyan ang paper trail, pwede nyong ilabas. Bakit hindi linalabas? Naandyan ang paper trail, pwede nyong aminin, may leadership fund. Bakit hindi linalabas? Naandyan ang paper trail for later release, bakit na-release yung iba? Bakit yung iba hindi? Bakit continuing releases pa under the 2025 budget, no? At siguro ang huli kong sasabihin sa Supreme Court, alam po nyo, ginagalang namin kayo, pero mga sirs, mga ma'am, baka naman ho pwedeng aksyonan nyo na. Ilan na ho ang linapit sa inyo dyan sa GAA 2025? Kung na-aksyonan nyo yan, guide ho yan sa pagdideliberate sa 2026 budget. Lahat nangangapa. Kung dineclare na unconstitutional, talagang magkakaroon ng remedial legislation. Bakit hindi ho yung sinasagot? Yung dinulog sa inyo ng taong bayan. Meron rin dyan dinulog yung tungkol sa habeas corpus ni Presidente Duterte. Meron rin hong seeking a reconsideration of the decision on the impeachment. Matagal ho, talagang nagkakagulo. Kayo ho, ang Suprema, ang Korte Suprema, ang makakakalma ng taong bayan. Kung hindi ho tayo maglalabas dahil ang bulong-bulungan, nabigyan kayo ng judicial fiscal autonomy, wag naman mga sir, mga ma'am. Rene-respeto kayo, lalo na nung oral arguments sa PhilHealth. Talagang proud na proud moment ng mga Pilipino marinig ang ating justices na nagtatanong talagang ang titindi ng tanong. At nakita naman natin na hindi sanay ang executive, paikot-ikot sila. So, wag ho natin hintayin umalma si Juan de la Cruz. Galit na ho. Wag natin paalmahin.